sa alas 6, kasama si Alex Santo. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC sa alas 6 dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wise. IC sa alas 6. Oy! A pleasant good morning sa lahat po mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Wednesday. Midweek po tayo, Miyerkules, May 26, 2021. Kumusta na po? Oy, makasaysayan pong araw ngayon dahil hindi naman sa history ang ating pong pag-uusapan, pero ngayong araw na ito ay matutunghayan po ng buong sambayanan ang tinatawag po nating total lunar eclipse. Ika nga nila parang kanta po to, no? Ano ba yung kanta ng way back 1980s, yung pong total eclipse of my heart. So ito po yun, meron pong mangyayari pong total lunar eclipse mamaya pong gabi po yan, pero magsisimula po yung pagkilos po ng ating pong buwan. Ito pong ating pong Earth. At ito po'y mag-a-align po. Mamaya po hayaan po natin ang ating pong Pag-asa DOST dahil sila po ang nagbigay ho ng paanyaya na iniimbitan po ang lahat ng sambayanan na tingnan virtually. Meron po silang virtual live viewing ng total lunar eclipse po. Magaganap po yan ngayong araw na ito, pero ang nila, yung penumbral eclipse begins at 4:47 po this afternoon. So mamaya po, makakapiling po natin si Ginoong Ariel Rojas para tayo po ay maabisuhan kung ano po ba ang phenomenon nito. Bakit nga ba nangyayari po itong pag-a-align po at medyo pumapasok po yung ating pong mundo, yung Earth po, sa gitna po ng Sun and Moon. Kaya po nagkakaroon po ng ika nga nila ay, ang term nga nila ay meron pong eclipse. Ang alignment po nitong mga solar system po natin. Bibihira po yan. Hindi po araw-araw po nangyari po yan. Siguro kagabi, napansin na ho ninyo na medyo, ang tawag nito, masyado na hong masinag. Maganda ho yung paglabas po ng buwan kagabi, no? Pero, I don't know, kung mamaya, ito po ba ang total lunar eclipse? Meron pong total solar eclipse. Ibig sabihin, kapag solar, ibig sabihin yung kapag araw po yun, no? At yung makikita po ninyo, didilim po. Pero ito pong total lunar eclipse, sa gabi, liliwanag, parang ganon. So magkaiba po yon. So ito po yung ating pong ipa-explain po kay Ginoong Ariel Rojas po mula po sa DOST Pag-asa. Dahil sila po ang nakakaalam po niyan sa mga ganon pong mga phenomenon. So hiyas, i-ready mo na si Ginoong Ariel para at least makausad na tayo ng ilang pa natin mga usapin sa araw po ngayon po ng Wednesday. Ito kasi ho yung sinasabi ho nilang para mabigyan lang ho kayo ng bird's eye view kung ano po yung pangyayari. Ayan yung ating pong Earth nasa gitna, no? So ito po yung sun at kapag gabi, di ba usually ho lumalabas ho yung moon, di ba? Pero ang sabi kasi, yung pong shadow, ito yung sinasabi, yung sinag ng araw ay tumatama po yan mismo ho sa ating pong Earth, no? Tapos kaya mapapansin po ninyo yung moon talagang magkukulay pula. Ika nga ang nila yung red light passes through and falls onto the moon. Yung pala yung tawag doon, no? So mamaya po hayaan na natin si Ginoong Ariel Rojas po mag-explain nito. At ano ba ang kakibat nito? Ano ba ang mga senyales nito? May signos ba ho to? Kapag may mga ganito pong mga phenomenon, kapag nakikita ho natin ang buwan po ay namumula. Meron bang ibig sabihin po nito?
siguro sa mga manghuhula, meron po silang sarili po nilang interpretation po dyan. Pero dito tayo sa mga scientists, pinag-aralan kasi ho nila ho yan. So, let's wait for their explanation kung ano po ba ang meron po kapag meron pong total lunar eclipse po na nangyari po sa atin. At bibihira po yan, no? Bibihira po yung nangyari po sa isa pong taon o di kaya matagal pong inaantay bago ho mangyari ulit po yan. Kaya take advantage po natin. Kaya po ang ating pong DOST Pag-asa ay nangingimbita ho para tayo po ay makakita na ganito pong bibihira pong pangyari. Parang ika nga sabi nga nila, once in a blue moon. Iba ho yung blue moon, iba rin po yung red moon. O yun, nandito na ho si Ginoong Ariel Rojas para explain po sa atin kung ano po itong phenomenon nito sa ating pong solar system. Tawagin na natin. Ginoong Ariel Rojas, magandang umaga po sir, si Alex Santos po. Magandang umaga sa inyo Sir Alex at ating mga taga-subaybay. Opo. Hindi po weather ating pag-uusapan, pero konektado ba ho itong total lunar eclipse sa mga mangyari pong ating pong weather system? Wala naman. Wala pong connection Sir Alex dahil po ang eclipse po ay astronomical event. Ibig sabihin po yung nangyayari po siya sa labas po ng atmosphere ng ating mundo. Ang ating mga weather events naman ay nangyayari sa loob ng atmosphere dito po sa mga ilang kilometro po ang layo mula sa ating mundo. Okay, so ano ho bang ang pangyayaring itong fenomeno nito sa atmosphere mo natin? Paki-explain nga po sa ating po mga kababayan in layman's term. Ito po ang ating total lunar eclipse na mangyayari po mamayang gabi. Ito po ay ang phenomenon kung saan po ay nag-a-align or nakalinya po itong ating mundo, ang buwan at ang araw. Ang mangyayari po ay itong mundo ay nasa gitna po ng buwan at ng araw. So ibig sabihin po ay kasi directly po ay kumukuha ang buwan ng kanyang liwanag mula sa araw. Dahil gigitna ang mundo sa pagitan ng buwan at ng araw, magkakaroon po ng shadow kung kaya halos po ay walang makikitang liwanag na manggagaling mula sa araw na i-reflect po ng buwan. Ano yan? Bibihira mga itong mga nangyayari po, ka Ariel? Anyway, once in a year ba nangyayari yan or matagal bago mangyari ulit? Hindi naman po siya once in a year, pwede po siyang mangyari ng ilang beses sa isang taon. Basta po nagkataon na itong mundo ay gumitna sa pagitan po ng buwan at ng araw. Oho. Ano itong ibig sabihin ng umbra and penumbra? Yung umbra po ay yung direct na shadow po ng ating mundo na nakaproject po dito sa buwan, kung kaya po agkakaroon ng total lunar eclipse. Ibig sabihin po ay halos hindi po talaga makikita itong ating buwan. Ang penumbra naman po ay itong ating peripheral shadow po ng buwan. So ibig sabihin po ay hindi po direkta yung shadow po ng mundo dito sa ating buwan. Mabanggit ko lang po Sir Alex, no, tayo po ay weather forecaster po. So limited po ang ating kaalaman tungkol sa astronomical event na ito. Pero mamaya po, paano ho ba natin ma-view ito? It can be seen by our naked eye naman po, sir, no? Yes po. Actually po, meron din pong live viewing po ang Pag-asa na inihanda para sa ating mga kababayan. So yung ating mga kababayan po ay pwedeng pumunta sa ating YouTube at Facebook page ng Pag-asa at doon po nagkakaroon ng live viewing. Ibig sabihin po, meron tayong kamerang nakahanda na nakatutok sa ating teleskopyo dyan sa observatory ng Pag-asa sa UP Diliman. At pwede pong panoorin ng ating mga kababayan ang pagkakaroon po natin ng total lunar eclipse. So punta lang po sila sa DOST_Pag-asa sa Facebook at sa YouTube naman po ay DOST-Pag-asa Weather Report. Meron po tayong live viewing sa kanilang social media accounts. So ito, nakikita nga ho, may paanyaya nga kayo. Tama ba ang penumbral eclipse begins at 4:47? Hindi ba nagbabago yung oras po, Ariel? Hindi naman po. Ito po ay kalkulado naman po ng ating mga astronomers. So, tama po yan. 4:47 p.m. po ang start ng penumbral eclipse. At yung partial eclipse naman po ay magsisimula lang 5:44. Nangyayari po ito dahil kumikilos po, of course, ang ating mundo at ang ating buwan. So, umiikot po yung buwan sa palibot ng mundo at umiikot naman po ang mundo
sa palibot ng araw. So sa kanyang pagkilos, unti-unti po nagkakaroon ng shadow itong mundo sa buwan. Kaya po unti-unti rin po yung pagkakaroon or pagkakaroon ng anino ng mundo sa buwan. Kaya po nagiging po munang partial, penumbral muna yung eclipse bago maging partial. And kapag nag-align na po totally, or ibig sabihin isang linya na lang po itong buwan, mundo at araw, nagkakaroon po ng total lunar eclipse, at yan po ay mangyayari 7:18 mamayang gabi. At of course, dahil nga po muling gagalaw itong dalawang bodies na ito, ay unti-unti rin pong mawawala muli ang total lunar eclipse at babalik sa partial at eventually penumbral eclipse. At eventually po ay muling liliwanag totally itong ating buwan. Ayun. So, 7:18. Precise po yung oras po, Ka-Ariel, no? Hindi po itong magbabago talaga, no? Tama po yan. At yan po ay Philippine Standard Time po. Ayun. At ito po ba ay makikita po ba sa buong kapuluan po ba o merong certain areas lamang po? At depende po siguro po sa kung ang lugar ho ninyo ay maulap. Ano bang ang weather forecast po natin mamaya po? Maulap po ba or sakto lang? Salamat po sa pangbanggit, Sir Alex. Diyan po sa may Visayas at sa Mindanao, posible pong hindi po mapanood itong ating total lunar eclipse dahil po magkakaroon dyan ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, epekto po ng Intertropical Convergence Zone. Pero po sa may Luzon area, kasama po ang Metro Manila, ay pwede naman pong mapanood, except lamang dun sa mga areas kung saan magkakaroon ng mga thunderstorms, kasi po posible pa rin na sa gabi ay meron pa rin thunderstorms na mabuo around 7:18 p.m. So, titingnan na lang po natin siguro sa kanilang kalangitan. Again, if hindi po makikita sa kanilang kalangitan, maaari po sila pumunta sa ating official Facebook and YouTube accounts para makita ang pagkakaroon ng anino ng buwan. At sigurado nito, Ka-Ariel, no? Ang oras kasi 7:18 panahon yan para dinner time, no? Wala siguro kakain muna. Mabilis lang naman po ito, Sir Alex. So, pwede naman po siguro tignan buong pamilya habang naka-tune in sila or nanonood sa Facebook page natin or sa YouTube channel. Pwede rin po habang kumakain ay papanoorin nila itong ating total lunar eclipse. By the way, merong ilang pong siguro mga fortune tellers, mga manghuhula, meron po sila mga kaakibat pong explanation or interpretation kapag may mga ganito po pangyari. Kayo ho ba dyan sa Pag-asa DOST, wala ba ho kayong ano ba ibig sabihin kapag namula po ang ating pong buwan? Tama, ang buwan natin, moon. Yung ating pamumula po ng buwan ay dahil po yan sa color, ay sa ating atmosfera dito sa mundo. So tulad po na nabanggit ko kanina, dahil gumigit na po itong mundo sa pagitan po ng buwan at ng araw, ay nagkakaroon po ng reflection or refraction po. Nagkakaroon ng pagkakaroon ng bali sa liwanag na nagagaling sa araw na dumadaan sa ating atmosphere. At yun yung napoproject po dito sa buwan. Dahil wala nga pong sariling liwanag ang buwan. Kaya po nagkakaroon ng mga pagkukulay. So ito pong kapag pula ng buwan ay parang kombinasyon po ng lahat ng sunrise at lahat ng sunset dito sa mundo, at napoproject po yung kulay na yan sa buwan po. Kaya nagkakaroon ng pagpula ng buwan kapag may lunar eclipse. Basta, Ka-Ariel, wala hong ibig sabihin po niyan. Baka mamaya sabihin nila, uy, gugunaw na bang mundo? Wala po. Natural phenomenon po, Sir Alex, ang pag-a-align po ng mundo ng buwan at ng araw. And sometimes po, yung buwan naman yung gumigitna sa pagitan ng mundo at ng araw, yun naman yung solar eclipse. So naturally occurring phenomenon po yan. What about yung blue moon? Di ba once in a blue moon? Ano yung ibig sabihin nun? Red and blue moon. Di ba may blue moon rin nangyari? Ang blue moon naman po ay isang tawag dito, parang super moon po siya, no? Kung saan pinakamalapit yung buwan dito sa ating mundo. So full moon siya na nagkataon na pinakamalapit po yung buwan sa mundo, kasi hindi po perpektong distansya ng buwan ng buwan sa mundo. So pinakamalapit po yung buwan sa atin at full moon po, kaya po ang tawag nila ay blue moon. Ayun, okay, sige, well explained. Ka-Ariel, thank you so much. At kumusta ating wala ba tayong bagyo ngayon? Sa kasalukuyan po meron tayong minomonitor na isang low pressure area na nakapaloob po dun sa binanggit ko kanina ng Intertropical Convergence Zone, pero hindi naman po ito inaasahang maging isang bagyo. Posibleng malusaw lang din itong LTA in the next 24 to 36 hours. Sa ngayon po, nasa silangan niya ng Mindanao, 825 kilometers silangan po ng Mindanao.
Okay, siguro lubos-lubusin ko na po, Ka-Ariel, ha? Kailan ho ba ang transition from dry season, yung sobrang init ng panahon, papasok na ho na tayo sa wet season na ho ba? Napansin po natin, Sir Alex, siguro po na meron tayong mga naging thunderstorm sa mga nakalipas na araw nung I think Lunes ata or Sunday ay may naging malakas na mga pag-ulan dito sa may northern part ng Metro Manila at sobrang lakas ng ulan na binuhos. Mas mapapadalas po yung ating thunderstorm habang tayo ay pa-transition or papasok po sa panahon ng tag-ulan. Sa kasalukuyan po, wala pang nilalabas na impormasyon or datos sa kanilang monitoring ang ating climatology section ukol sa kung kailan exactly papasok po itong panahon ng tag-ulan. Pero yung climatological average po, normally ay kalahati or hanggang second week po ng Hunyo ay posibleng mag-declare ng pagpasok na ng panahon ng tag-ulan ang ating climatology section. Nag-monitor pa po sila at sa kasalukuyan po ay hindi pa naman po naguhudyat na tayo nga ay nasa panahon na ng tag-ulan. Tama, meron ho kayong sinusukat, no, yung number or yung ano ba tawag doon, yung ulan na binubuhos dapat ma-reach po yung yung kanyang level para ma-deklara ho ninyo na talagang wet season na po. Actually, kasama po dyan sa amount ng pag-ulan ay yung bilang po ng istasyon sa kanlurang bahagi ng ating bansa na nakatanggap na ng mga pag-ulan. We are looking at 7 stations po sa may western side ng Luzon kung saan normally naaapektuhan ng habagat. And of course, kailangan din po yung ating hangin ay galing na sa timog kanluran. Yun po yung ating habagat southwest monsoon. Okay, sige po. Ka-Ariel, thank you so much for your time dito po sa DWIZ. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po, magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Si Ka-Ariel Rojas po, ang weather forecaster po natin ng Pag-asa DOST, at thank you po sa inyo pong serbisyo sa ating pong mga kababayan. O yun So, expected by 7:18 po ang greatest o yung total lunar eclipse. Huwag mo ninyong kaligtaan po yan. Bibihira po yan mangyari ho sa ating pong buhay, kaya take advantage po natin ang panunod. At kung hindi ho ninyo mapapanood po yan with your naked eye, meron po tayong sinasabi nga pong mga website or social media sites ng ating pong DOST Pag-asa. Pwede ho ninyong ma-view po yan, pero mas maigit talaga kung gusto ninyong makita from the horizon. At least maganda po yan. Pero kung talagang natatakpan po yan ng kaulapan, wala ho kayo makikita. Kaya doon ho kayo sa inyo pong mga gadgets or any smartphones for that matter para at least hindi ho ninyo makaligtaan po niyan. And I'm sure lahat po kayo kukuha po ng mga litrato po niyan. Kailangan po yung mga cellphone po ninyo mga high-tech. Alam mo ho yung pinaka-high-tech na cellphone na ito meron po ako. Ito po, ito pong cellphone na ito, hindi ko babanggitin po ang brand, pero ito po, meron po tong 50. Yung kanya pong magnification, abot po ng 50 times. Kaya yung pong nunal ng buwan, nakikita. Kita nyo tong cellphone na ito. Hindi ko babanggitin dahil hindi naman kayo nag-sponsor sa amin. Babanggitin ko sana, pero sa susunod na ho kapag meron ako kayong placement po dito sa amin. Well, anyway, alam naman ho ninyo kung ano po yung cellphone na yan na napakaganda at nakikita po yung mismong looban. Parang papakita ko po sa inyo, parang ganun. Yan pong epekto ng cellphone ko po. Depende ho yan sa inyo pong gagamitin pong cellphone. Pero mga ganun, makikita ho ninyo yung mga butas-butas po ng ating pong buwan. Okay? So, yan po ating pong bungad. Sa araw na ito, sana po isortihin po tayo kapag meron pong total lunar eclipse. Pero wag naman ho sana yung mga masama pong interpretation po ng ilan po nating mga kababayan. Okay, dako naman tayo sa iba pong paksa ng ating pong mga balita. Tungkol pa rin po ito sa COVID-19. Hindi nawawala po sa ating pong programa po yan. Okay, ano bang update? Ito, good news po. Bumaba na ho with 3,972 ang total number po new cases. Maganda pong numero po yan. At eventually, baka siguro po bumaba na ho din sa 2,000, tapos 1,000, hanggang sa daan-daan na lamang po, hanggang tayo po'y magpaplato na, wala na po ang matatamaan po ng COVID-19. Dahil nga, marireach na ho natin ang tinatawag po nating community immunity o yung tawag ho nila ay herd immunity. Hari nawa, yan po ay mangyari na po. At kita ho ninyo, ang deaths po natin, pababa na rin ng pababa po.
meron pong nadagdag lamang po kahapon, napakalungkot, with 36 deaths naman po. Kaya umabot na po tayo na breach natin ng 20,019 deaths. Kita ho nyo. But mababa pa ho yung porsyento po niyan, 1.68%. At yun naman pong gumagaling habang tumatagal ay dumarami po ang nakaka-recover with 94.3%. Kaya 1,120,452 na po with an additional recoveries po na 4,659. Ang total cases po natin ay umabot na po tayo sa 1,188,672 with the 48,201 na active cases po yan. So, hari nawa kapag tuloy-tuloy na po ang vaccination rollout po ng ating pamahalaan, and expected nga po by September, sana marating na ho natin yung WHO standard na dapat po ang population, based on your population, 10% po mabakunahan na po natin. At before the end of the year, which is November, dapat po nasa 30% na po ang nabakunahan po. Or more than that, para at least nasa 33 million na po ang mababakunahan na po sa ating pong kapuluan dito po sa buong Pilipinas. And I'm sure, makakayanan po yan ang ating pumamalaan dahil marami na hong mga darating pong mga bakuna sa mga susunod pong araw, especially po sa buwan po ng Hunyo. Okay, ito, pag-uusapan po natin ito dahil atin pong inibitahan po ang Commission on Civil Service Commission o CSC. Kaya dahil po meron pong nakikitaan po ngayong pagtaas po ng bilang ng mga kaso sa mga government offices, be it national offices, government offices, o di kaya sa mga local government offices. Bakit kanyo? Siguro po maaring dulot po to na mga patuloy po na serbisyo po na ating pong pamahalaan. Pero meron pong kautusan, tulad po sa Davao City, meron pong uptick po. May nakikita po silang uptrend po na pagtaas po ng bilang ng mga kaso ho dyan sa Davao City. Dulot nga po sa mga activities po. Tulad ng, ito kaya ipinagbawal po, base ho sa Executive Order number 31, lambutin po nating Mayor Sara Duterte Carpio. Ito, babasahin po natin. An order regulating all barangay, local, and national government office events, including government-owned and controlled corporation events. Bakit kanyo? Dahil nga po, there is a surge of cases in the National Capital Region and other areas in the country and the emergence of a new COVID-19 variants. At napansin po ng ating pong alkalde po dyan sa Davao City na ang ilan daw pong mga government activities ang siyang guilty dito po sa pagtaas po ng bilang ng COVID-19. Kaya ipinag-utos sa po niya itong mga non-essential, all face-to-face non-essential events are hereby prohibited until after the lifting of the state of calamity. Ano ibig sabihin po niyan? Bawal po ang mga inauguration, anniversary ng inyong po mga opisina, Thanksgiving, ribbon cutting, blessing, turnover ceremony, groundbreaking activity, launching program, press conferences, oath-taking program, photo opportunity, retirement honors, welcome honors, testimonial program, summer outing, at maging team building. Pati mga seminars po siguro po yan, no? Ipinagbabawal po yan. Kaya naman, minabuti natin na kausapin po ang Civil Service Commission kung ito po bang kautusan nito makakadiskaril po ba to sa ating pong serbisyo, sa ating pong mga kababayan? Especially, ito po ay government offices. Pero bago po natin kausapin po si Commissioner Eileen Lizada, ito po na po ang tinig po ni Mayor Sara Duterte kung bakit nga ba ho niya sinabi na guilty po ang national government at maging ang mga local government offices tungkol po dito sa pagtaas po ng bilang ng kaso po ng COVID-19. Pakinggan po natin. Sa po ang contact tracing, doon ay mga nakita ng mga government events na sources of infection. Dili lang recently nakarong surge, but before the surge, doon na napunta yung mga nakita ng mga ingana. So, guilty both national government offices and local government offices. Ani. Ayan, yan po ang tinig po ni pati on cam
video po ni Mayor Sara Duterte Carpio mula po yan sa Davao City. So totoo, no? Meron po mga infection or surge nangyari po dyan sa mga government and local, national and local government offices with regards po dito sa COVID-19 incident po natin. Kaya kasapin po natin si Civil Service Commissioner Eileen Lizada. Ma'am Eileen, may buntag ma'am, si Alex Santos. May buntag, Sir Alex, at sa lahat ng Opo. nakikinig, magandang umaga po. Opo, ito nga po, no, effective today, May 26 po sa Davao City, ay talagang meron po siyang order, ating pong butihing Mayor po, Sara Duterte, na ipatigil muna ang ilang pong mga government activities. Ano po ang say po dito ng Civil Service Commission po, ma'am? Actually, ang civil service, kami lahat din sa amin, we are online, even ang yun naman nagre-retire sa amin, yung Salamat Mabuhay program namin, we do not engage in face-to-face activities as much as possible kasi especially in NCR, ang hawahan ho ngayon ay nasa household. We have received reports from other employees as well na nagti-team building sa dagat, sa beach, mga resort. Meron ding mga nagba-birthday na mga regional directors. Nagbo-buffet pa ho sila, kumakain sa labas. These are opportunities na pwede ho kayong ma-expose. That's why we see meron tayong alternative work arrangements nga ho, di ba? So dapat the head of agency should be practical enough and circumspect enough na pinapauwi nga natin yung mga tao para magtrabaho, work at home, pero the other activities ay patuloy. So it is useless pag ganun ho. There has to be government, especially 1.8 million government employees. Dapat ho, hindi tayo nagpapahirap o nagdadagdag doon sa contribution ng mga for exposure. If ever naman na-expose tayo, let it be because nandun ho tayo sa opisina at may pumasok doon, but not because nag-birthday yung RD or meron tayong pinuntahan na team building. Yeah, this is a good move, at least po that it will really set, this is actually for Davao. Nilagay ho sa Davao. So, ang tanong ko lang kasi parang dapat, it's incumbent upon the heads of agencies to determine already ano ba yung essential at hindi essential sa ating mga lakad. Kasi groundbreaking, I read it, inauguration, anniversary, Thanksgiving, ribbon cutting, launching ng program, blessing. Kaya nga ho, meron na tayong mga online activities. Karamihan ho, dapat dito ay ginagawa na sana ang online. Kasi ang kawani ng gobyerno, pag naging positive, malaki yung epekto. It affects the execution or implement or your absence opisina. And anong epekto? The domino effect is ang publiko, transacting public will be affected. Kasi wala na ho kayo doon. Why? Kasi nga na positive sa COVID. In a non-essential activity. So, marami kaya nga ho, the next timing lang ho interview na to kasi yesterday we had our commission meeting and we are just finalizing yung ating issuance on kung adverse event dun sa immunization. Kasi kung ang exposure mo ay personal, kung ang exposure mo ay hindi essential, tatanggalan na ho kayo ng 14 day yung treatment ninyo. If ever you will be needing treatment, babawasan na po sa sick leave. We do not like to do this. Pero if medyo kung matigas pa rin yung ulo kasi marami hong pinupuntahan ng mga activities, party, kailangan na ho nating lagyan. Kasi lahat ho ngayon, we are saying excused absences, excused leaves. But if we are able to find out or if based sa contact tracing, nakuha nyo yan in a party, in a social event, in a gathering na hindi essential, we will be charging your treatment
sa sick leave na po ninyo. Hindi na ho yan sa excused absence. Oho. So ito pong memorandum nito, ang inyo pong announcement nito, ma'am, ay effective kailan po ito, ma'am? Kahapon we discussed it, we finalized it. We will just be signing. Upon signing, meron ho yan siyang publication. Siguro mga within this month, masasign na yan siya, Sir Alex. And then plus Opo. 15 days publication. And then it is retroactive. Yes. Naku, mukhang mainit-init pa ho yan, ma'am, na bagong-bago po yan inyo pong inanunsyo dito sa DWIC. Pero ma'am, paano ho pa natin malalaman na ang kanya pong pagka-infect po sa COVID-19, doon po sa nangyari pong non-essential activities po na hindi naman po kalinya ho na kanya pong trabaho sa gobyerno? Okay, that was we had a very healthy discussion yesterday. So it is Opo. by matrix. So di ba ang hawakan ho ngayon household na level? Yes, opo. Di ba sa mga pamilya? So we will also be putting that category na kung kasi doon may nagko-contact tracing. Mhm. Ang iba ho nagpo-post pa sa social media accounts nila Yes. kung saan sila galing or but if it is ang hawakan ay sa loob ng bahay, that is excuse leave. If it is in the Yes. office or in the nature or nasa field kayo because doing work, it is excuse leave. But if based on investigation ng mga or contact tracing ng proper authorities, it is found out that you have acquired it through another event not based on do sa matrix, it will be charged Tama. against your sick leave. Ayun. Pero ang mag-a-attest po niyan, siguro yung head of your office, ma'am, no? Parang ganon? Kasi ang mag-approve ho niyan ang HR nila. So the HR, we will be guiding Yes. them kung ano ang kailangan na document na hahanapin para ma-charge sa sick leave or excuse leave ba siya. It will come out, the policy will be coming out soon. And rest assured, may mga guidance po doon sa HR. Oho. Ang layunin po natin dito, ma'am, ang ating pong gusto pong mangyari dito, na ang ating pong mga government workers must maintain yung ating pong health protocols. So at the same time, Dapat. hindi po sila magpapaya. Parang ganun po, Commissioner, no? Dapat. Kasi kami yung kung baga, last line of defense ang gobyerno, di ba? Pero kung kami rin sasabay sa publiko na pasaway, na hindi parang dapat kami ang mas Yes. may alam, kami ang nakikinig sa DOH, kami ang nakikinig sa authorities, kami ang nag-i-implement. Kung kami ang nagbabiolate, it doesn't speak well of kawani ng gobyerno. Oho. Okay, pero baka mamaya babalikan po kayo, ma'am, ng mga ating po mga government workers. Sabihin na napaka-unfair naman po niyan na hindi pa nga ho kami nababakunahan. Parang gano'n ang kanila pong mga rason. With more reason na dapat mag-iingat ho tayo. Kasi nga, hindi pa tayo nababakunahan. Wag po tayo lalabas sa mga non-essential activities natin. So just temporary bit, this is not naman forever. Ang ating lang, this is a pandemic and we are in a state of calamity, national emergency. Yes. So ano ho mako-contribute natin? Dapat yun ho ang isip ng not only government employees but everyone. Ano mako-contribute natin dito, no? So but for the side of government, definitely, kaya nga the heads of agencies, meron silang Team A, Team B, o Team A mag-report sa ganitong week or ganitong time. Depende ho sa head of agency. Pero going back, dapat pag-isipan ng mabuti, every time you do these things, tatandaan nyo, you're coming back to a family, your own family. Do you want to risk it na ma-expose sila because of yung party-party mo or because of yung nag-beach ka? Siguro, it also speaks na of dapat mag-ingat ho talaga kasi you do not like to be a conduit or a medium para mahawa yung loved ones mo, yung asawa mo, yung anak mo. Mas malaking problema yun, di ba? Pero yung mental wellness, I know, we understand, but we can do exercises online. We can do a lot of things online. In the meantime, so ano lang po, no, rendahan lang muna natin. It's good that Davao City came out with their executive order.
But dun sa national government agencies, from time to time, pag narinig ako, Sir Alex, I text or call the secretary involved. And I say, sir, yung regional director in this area, nag-buffet pa ho. Nag-team building pa ho doon sa dagat, sa beach. May birthday pa ho. Yeah. So, we do our part as well, but the monitoring should be, and self-policing, kasi hindi naman tayo mga bata. Yung parang, bawal yan, huwag mong gawin yan. Always think of the results, of the effects of your actions. Opo. Okay, with regards po dito sa EO po ni Mayor Sara Duterte, I'm sure pwede ho itong gayahin po ng ilan po nating mga ng mga local chief executive same time, yung mga government offices, ma'am, no? Yes. Maganda nga ho. Sana nga it will gain traction. Kasi mismong head of agency na nagsasabi kami CSC guidance. It is up to the head of agency, ganyan. Parati kami ganyan, it is up to the head of agency. Kasi sila talaga yung may authority doon. Now, if the head of agency says this, talagang toe the line silang lahat. And it's also good, Sir Alex, kasi lesser expense on the part of government and the part of taxpayers' money. Kasi if you go, meron kang groundbreaking or ribbon cutting, may expense na naman yan, di ba? Aside from that, may movement pa ulit. So, I hope that it will gain traction. Kasi this is the only way na to have status quo or parang kung maganda na yung level lang. Kasi the net effect of this, if mababa yung exposure, if mababa yung positivity rate, the economy of that LGU will be much better. In turn, mas maraming makakatrabaho, mas maraming may kita, and then umiikot ulit yung pera. So, it has some downside. It has some upside as well. So you try to find a balance, and probably for the city of Davao, ito yung balance nila kasi, or maybe tumataas yung numbers nila, so kaya nilabas nila ito. Okay. With regards naman po sa tinatamaan po ng COVID-19 sa mga government offices po, ma'am, kumusta na po? Meron ba kayong record or mga numero? Kumusta po ang ating po mga empleyado ho, mga kawani ho ng gobyerno? Sila po ba'y protektado ho ba ngayon, ma'am? We commissioned our OHRMD, yung aming HR namin, to coordinate with the different regions to get the data on itong numbers po ng mga kawani ng gobyerno. So, collating po sila, and then we will be giving it to, once finalized na po ang collation, we will be giving it to IATF po, para makita nila yung sa side ng gobyerno. So far, ang nag-submit po ay 3,320 government agencies that submitted a report. So, we're just finalizing kasi and verifying some data. But nasa kamay na po namin yung, as of April ho yata ito. April, if I'm not mistaken, April 20, yung cut-off date niya. So, we will be giving it to IATF and DOH para makita ho nila ilan na rin yung mortality kasi meron din hong namamatay sa more than 1,000 already sa kawani ng gobyerno ho. Opo. So, these things we need to see in a bigger scope. And then, we just had our meeting yesterday. We have a coordination with DTI, DOST. Nagpapasalamat ho kami sa kanila. Fresh balita talaga ang natatanggap mo, Sir Alex. We had a meeting yesterday, and we are finalizing the protective outerwear for government employees and officials. Ito yung susuotin na on top of the uniform. So it's like a protective outerwear. Alam niyo 'di ba yung PPE for yung medical grade? For government, it will be a protective outerwear. Dumaan na ho ito sa standards at pumasa na po sa PTRI ng DOST. It is antimicrobial, water repellent, and then it is for both men and women. It is not only during pandemic na pwede niyong gamitin. Pwede ho dito gagamitin ng DSWD during disasters, ng LGU during disasters. So may mga watermark, water seal po siya ng Republika ng Pilipinas. So this is for the government. Let's say, if you leave your house, isuot mo siya, ipatong mo siya, kung whatever yung suot mo. Tapos may hoodie pa ito. It's long. So pag nagko-commute ka, o sumasakay ka, when you go to the office, you wear it.
And then when you go back to your home, tanggalin mo sa labas ng bahay mo. So walang contamination yung suot mo inside. So we have been talking to the fashion industry comprising of 1,000 of them nationwide to make this, no? And we have been talking to DBM. Since last December pa kami nag-uusap, Sir Alex. Hindi lang namin naabutan yung cut-off for the budget, but we will be coming out para maayos natin yung protective outerwear for government employees po. Nako, bagong-bago ho yun, ma'am. At kailan ho ang inyo pong timeline to be implemented po yan, ma'am? Bale, ang gagawin ho nito is, kasi sa budget ho nila, this is for 2022, Alex. Okay. Para pang ano na rin po yan, no? For long-term ano na rin po yan, protection ng ating po mga kawani. Maganda yung design for men and for women, maganda siya. Protected at least additional layer aside sa bakuna, aside sa ganito. So during in transit, pwede kong gamitin. Okay. Siguro lawakan pa natin yung ating po pag-uusap tungkol po dyan, ma'am. No? And lastly na siguro po, Commissioner, with regard po sa bakuna, meron ho bang order po ang Civil Service Commission na kailangan po na gawing mandatory, bagamat may ilan po tayo mga kawani na humihindi magpabakuna? Meron ho bang mga ganong order, ma'am? Still, it is voluntary. We will follow guidelines of the national government. It is voluntary. But we have been doing mga town hall sessions online. Tapos na ho yata kami ng 3 times ng town hall. We have invited DOH to speak. Nakinig ako dun sa isang town hall event na yon. At first, parang marami akong katanungan about yung mga bakuna, but it was explained well. Kaya I cannot wait to get my first job. Kailangan magpabakuna tayo to, it is part of how to protect ourselves as well. You have to be informed. Kasi kung puro takot at puro worry, you address your worries and address your fears. Find the answers. I found my answers. Kaya nga sabi ko, magpapabakuna ako. Okay. Siguro, lastly po, Commissioner, inyo pong panawagan na lang sa ating mga kawani with regards for their safety and yung health, ano po natin, kailangan pong maganda ang ating pong pangatawan. Go ahead, ma'am. Okay, thank you, Sir Alex. Maybe, Sir Alex, next time pwede natin pag-usapan yung bago lang din namin nilabas na MC namin on revised rules on sexual harassment in connection with the Safe Spaces Act. So pwede na hong sexual harassment sa workplace, hindi lang ho sa workplace. Meron ho sa street and public places and online sexual harassment. Meron na hong coverage. So you cannot say, I am using my personal time to do this. So hindi na ho pwede yan. So sa gobyerno, covered na ho kahit personal time. So sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na nakikinig, gawin lang ho natin kung ano yung dapat natin ginagawa. Rest assured, CSC will be here. We will support you. We will do everything to protect your welfare. Lalabas na ho yung ating isang MC para doon sa excused absences from adverse event, from immunization pag nagpabakuna na po tayo. So, meron na ho tayong alternative work arrangement. Meron na ho tayong lalabas na ho yung ating mga COVID excused leaves or absences. Ayusin lang po natin. We are being relied upon by the public to help them. So let us do our best under this new normal. Rest assured that we will always be here to journey with you. We will take care of each other as you take care of the public. Maraming salamat po, Sir Alex. Thank you so much po, Commissioner. Ubay-ubay, dagang kayo nabanggit, ma'am. Thank you so much po. Salamat po. Yes. Sige po. Si Commissioner Eileen Lizada po ng Civil Service Commission. Naku po, maraming salamat po sa CSC ha. Natsambahan ho natin at marami ho siyang nabanggit po yan. Kauna-unahan po yan dito po sa DWIC. Kaya sa mga kawani ho na pamalan ha, tayo po ay pinag-iingat at tayo po ay pinapalalahanan po ng CSC na dapat po nating gawin po ang ating pong sarili po. Let's do our part. Ha? Huwag ho tayong maging pasaway. Kaya nga ho, tumataas pong bilang na ating pong kaso sa inyo po mga government offices dahil nga meron po sa inyo talagang hindi po sumusunod. Kaya
meron po mga paalala, ha? Kailangan po isaulo natin o yan sa mga binabanggit po ni Commissioner Eileen Lizada ng Civil Service Commission. Magbabalik po tayo, alas 6:46 na po ng umaga. IC sa alas 6. IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Ang bilis na oras po, alas 6:48 na ho. Nadami ho natin na talakay ho dyan, ha, mula po sa Civil Service Commission. At siguro marami ho sa ating mga kasama po sa media nakakuha ho ng impormasyon nito. At siguro they'll do the follow-up. At I'm sure meron po mga balita tungkol po dyan sa mga nabanggit po ni Commissioner Eileen Lizada. Dagang salamat po, Ma'am Eileen. Okay, ito. Tinatawagan natin si Director General Jeremiah Belica. Siya po yung pong head po ng Anti-Red Tape Authority. Ito po yung ARTA. Dahil po kahapon, meron po tayo natunghayan po na kumilos po ang kanya po mga tauhan. Kasama po ang Criminal Investigation and Detection Group. Dahil nga ho may reklamo po na mga pangungutong na naman ng ilan po natin mga kawani ng pamalan. Buti na lang, hindi natin nabanggit ito kay Ma'am Eileen. Ito po, ang operasyon po, nangyari po ito kahapon at may nahuli po sila. Ang nahuli po nila ay isa pong task force head po sa Tarlac. Ito po. Kung makikita po ninyo ito, siya po ay red-handed na nahuli po matapos po siyang ireklamo ng pangungutong ng isa po negosyante. At ayon po sa complainant, nagtungo po siya dyan po sa Tarlac City Hall nitong pong Biyernes upang magbayad daw po ng 42,000 pesos para sa mga booklet ng delivery receipts na isa sa mga kailangan po sa operasyon ng quarrying firm. Abay, pinagbabayad umano siya nito pong nahuli po ng ating pong ARTA at ng CIDG ng 10,000 pesos kada matatapos sa booklet na nagkakalaga daw ho ng 240,000 pesos kabuuan bilang kapalit ng kanyang hinihinging quarry clearance mula po dyan sa naturang pong lungsod. Sa halip na magbayad, ayun, nakapagpagsumbong po siya, ang biktima po ay nagsumbong po sa ARTA, kaya meron pala hong, may malaki rin palang tulong po ang ARTA, no? Hindi po sila isa pong ahensya na wala pong ginagawa. At least ito po, meron po silang pakinabang sa ating pong mga kababayan na kapag meron po mga ganito pong mga red tape, pangungutong, panghihingi ng pera, abay kailangan po talaga ninyong i-report po yan. Kaya ito pong taong ito, na isa po siyang hepe ng Tarlac Task Force, ayun, huli sa pangungutong. Siyempre, dadaan po yan sa due process at kukunin po ang detalye ng complainant po dito at siguro hindi na ito makakalusot dahil nga ho red-handed nga ho siya Meron po siguro itong nakita na mark money para po sabihin na nagkaroon po talaga ng palitan po ng pera doon po sa kanya pong bibiktimahin sana ng ito pong tungkol po sa pangungutong na yan. Kaya iwasan na po natin mga kawani ng pamalaan. Tayo po ay pinili ng ating pong gobyerno na tayo po ay maging tapat sa ating pong trabaho. Huwag natin haluan ng ng kabulastugan. Huwag natin haluan ng anumang kalokohan para lamang po kayo kumita. Hindi ba sapat ang inyong pong sweldo? Kung hindi sapat ang inyong pong sweldo, abay, magdoble kayod po tayo. Hindi po yung pwede ho ninyong gawin po yan na easy money sa pamamagitan po ng pangutong. Meron pong katapusan po yan. Meron po yang sukdulan po, tulad po niyan, nahuli kayo. Ano mangyayari ho niyan? Di ba napahiya ho kayo? Pangalawa, kayo po'y matatanggal sa serbisyo. At pangatlo, maapektuhan po inyong pamilya po dyan, sa inyo pong pinagagagawa. So para ho sa mga kawani natin pong pamalan, be it kayo po'y nasa pinuno ng inyong pong ahensya hanggang sa pinakamababa na level po ng inyong pong trabaho po sa gobyerno. Siguraduhin po ninyo, iwasan po ninyo yan mga ganun po mga gawain. Pangungutong, pangingikil, nako po, hindi po yan maganda po sa imahe po ng ating pong pamalan. Iwasan na po natin yan. Kaya tayo po nagpapasalamat po sa ARTA na meron pala ho kayong pakinabang para ho sa ating pong mga kababayan po na nabibiktima nito pong ilan po nating mga government workers. Magbabalik po tayo. Meron pa tayong break. 6:52 na po ng umaga.
IC sa alas 6. IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Okay, nagpapalik po tayo. We have 6 minutes to go bago ho mag-alas 7 na umaga. Susunod na po mga balita sa IZ Balita Nationwide. Okay, batiin lang ho natin ang ating pong mga masugid po mga viewers, ating pong mga supporters po mula sa ating pong FB page at sa FB page po ng DWIC. Good morning po kay Angel Shum. Ito, magandang umaga po Sir Alex. Good morning rin po. Si Ma'am Nancy Remonde. Good morning Sir Alex from Cainta, Rizal. Ang sabi nga ho niya ay siya po ay manunood mamaya, no? At ang sabi nga niya, ano bang epekto ho nitong red moon sa ating pong pagkilos? Sabi niya, ito po ay meron daw pong kakibat na paggalaw daw ho, no? Sabi daw ho ng lola niya, gagalaw daw ho ang wave sa dagat at mag-high tide. Ayun. Kaya di ba, ano ba? Sa mga mangingisda kapag full moon, marami ho bang isda lalabas or less ang isdang lalabas? Marami ako narinig niyan eh. Kapag full moon, parang dyan daw ho yata lalabas sa mga isda. Correct me if I'm wrong, ha? Yung pong aking pong napasok po sa aking pong isipan. Si Cesar Lopez, ayan, nag-off na siya. Kaya sabi niya, tagay konti. Be safe, sabi ni Cesar Lopez. Isa pong nurse po yan sa UK. Si Rudy Mojica, magandang umaga rin po. Good morning rin po, Idol. At si Ace Cruz, ang ating pong butihing writer po dyan sa DWIC. Good morning rin po, Ace Cruz. Eto, sabi ni Nancy Remonde, may sagot siya. Sabi niya, less sir kasi maliwanag. Ayun, ayaw ho nila makita ng mga isda. Kaya pala, pag full moon, less ang isda na nakikita po sa karagatan. Kaya sila po ay pumupunta doon sa pinaka malalim na lugar. Pag madilim, doon umiibabaw ang mga fish. Sabi ni Ma'am Nancy. Ang galing talaga ni Ma'am Nancy. Talagang maalam ito sa mga pangyayari. Ito, si Angel Shum, sabi niya, wow, wait ko yan mamayang gabi. Sige. So, sabay-sabay ho tayo manood po dito pong fenomeno na ito sa lunar eclipse na ito. Anyway, isa pa ho. Itong usapin ng ano bang latest ginagawa pong investigasyon po ng National Bureau of Investigation at maging ng ating pong Philippine National Police. Dito po sa usapin dati, nung Lunes po natin patong pinag-uusapan, ito pong sinasabing bentahan ng mga bakuna at yung bentahan po ng vaccine slots para po sa ating mga kababayan. Sana naman po merong katuturan ng ginagawa po nilang kanila pong investigasyon po dyan. And I'm sure, ang ating pong ilang pong mga gumagawa nito ay tumitigil na. Dahil alam nila na sila po ay binabantayan ngayon. Kaya naman, meron pong pakiusap ang ating pong mga ng ating pong Malacanang na hinihimok po ng ating pong Pangulo ang mga LGUs na magpasa ng kanila pong sariling ordinansa para sa ipapataw na parusa sa mga individual na mapapatunayan po nagbebenta ng tinatawag pong bakuna o di kaya naman po ay slots sa vaccination program po ng ating pong pamahalaan. At ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ito po kanya pong sinabi, ito po para maging malinaw ang magiging pong basehan ng parusa na ipapataw. Nilinaw rin po ni Roque na libre ang lahat po ng bakuna at hindi ito inaprubahan para sa commercial use. So, tama nga naman. At the same time, ang usapin ito ng illegal na pagbebenta ay dapat pong parusahan. Matatandaan kasi po napaulat ang umano'y bentahan ng mga vaccine slots sa piling lokal na pamahalaan sa halagang 15,000 kada slot. Biruin mo, ganun po mahal po, yung pong mga bakunang or vaccine slots na ibinibenta po dyan sa ang latest na report ay nanggagaling po dyan sa San Juan at maging sa Mandaluyong City. Sana po ay meron pong kahinatnan po sa ginagawa pong investigasyon po yan ng NBI. Dito naman po sa lungsod ng Maynila, inaprubahan na rin po ni Manila City Mayor Isko Moreno ito pong Ordinance Number 8740 na nagbabawal po sa mga individual o mga samahan o korporasyon
na pagkakitaan pong pagbebenta ng COVID-19 vaccine sa Maynila. O mabuti pa to si Mayor Isko, mabilis po. Hindi na po niya inantay, ito pong anunsyo po ng Malacanang, ay meron na po siyang ordinansa. At batay po sa nasabing ordinansa, posibleng maharap po sa pagkakakulong at nang hindi hihigit po sa 6 na buwan at pagbabayad ng 5,000 pisong multa ang mga mahuhuling lalabag dito. At ayon po kay Mayor Isko, layo na ito ng ordinansa na protektahan ng publiko mula sa mga mapagsamantala pong tao na nais pagkakitaan po ang pandemya. Para naman sa mga korporasyong lalabag, babawiin po ng LGU Manila ang kanilang license to operate at pagbabawalan na rin silang magnegosyo muli sa Maynila. Yun ang dapat. Dapat po natin tularan po ang matapang pong si Mayor Isko at talagang may ginagawa po para po hindi po sila tularan. At hihinto po yung mga ganun po mga aktibidad sa inyo pong mga nasasakupan. So dapat ang ating pong mga local chief executive dapat always active, mabilis mag-isip. Tulad yan, may ordinansa kagad po ang lungsod ng Maynila. Dapat ang partnership po ng local chief executive at ang kanya pong legislative dapat close na close. Para kung ano pong hiling ng mayor, dapat po mabilis din po itong mga konsehal. Yung vice mayor niya, ang kanyang vice mayor, lagi mo niyang katabi. Ibig sabihin, sila po'y close. Lahat po ng mga kailangan po niya, mga batas, mga ordinansa, mabilis po agad po yung nabubuo. Para, tama nga siya, para maprotektahan po ang ating po mga kababayan. Okay? So with that, maraming salamat po sa pagsama sa isang oras po na talakayan dito po sa IZ Salasai. So ito na po mensahe po ni Boss Edgar Cabangon sa araw po ng Wednesday. Sabay-sabay po natin basahin. By 3 methods, we may learn wisdom. First, by reflection, which is noblest. Second, by imitation, which is easiest. And third, by experience, which is the bitterest. But the best of all, please stay safe. God bless you all. Thank you so much, Boss Edgar Cabangon, ang aming pong chairman dito po sa Aliw Broadcasting Corporation. At good morning rin po kay Ma'am Sharon Tan at sa inyo pong pamilya. Okay? With that, susunod na po mga balita sa IZ Balita Nationwide with Edwin Eusebio and yours truly, Alex Santos. Bye for now. Ingat. IC sa alas 6, kasama si Alex Santos.